Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-4 na araw sa buwan ng Hunyo. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Miyerkules, tatlong pangunahing weather condition ang umiiral sa iba't ibang bahagi ng bansa sa ngayon na siyang nakakaapekto sa kalagayan ng panahon. Sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Zambales, Bataan at Palawan, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito ay dahil naman sa pag-iral ng southwest monsoon o ng habagata. Sa lugar na ito, posible ang mga pagbaha dahil sa posible ang pagkakaroon ng katamtaman hanggang sa minsan ay malakas na buhos ng ulan. Sa bahagi naman ng Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, BARMM, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao Oriental, umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nagsasanib ang malamig at mainit na hangin wala naman sa hilaga at sa katimugan. Dulot nito, nag-uulap ang kalangitan. Meron ding kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Inaasahan ng moderate at hanggang sa heavy rains na papatak sa lugar na ito, kaya posible din ang pagbaha. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, umiiral ang southwest monsoon. Dahil dito, magkakaroon din ng mahinang mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Posible rin ang pagbaha sa ilang lugar. Natatamaan ng malakas na buhos ng ulan ang natitirang bahagi ng bansa. Umiiral ang localized thunderstorms, kaya't mahina lamang ang inaasahang mga pag-ulan. Samantala, dahil naman sa mga pag-ulan na at pag-iral ng southwest monsoon o ng habagat, sinabi ng Pag-asa na wala na silang nakikita o sinususpindi na ang araw-araw na report na kanilang inilalabas kaugnay naman sa heat index. Sinabi ng Pag-asa ng daily issuance ng heat index reports ay tinitigilan nila simula sa araw na ito dahil sa pagpasok ng rainy season. Sa advisory na inilabas kahapon, sinabi ng Pag-asa na magbabalik ang kanilang araw-araw na heat index report sa March 1 ng susunod na taon, kung kailan inaasang magsisimula na ang dry season sa ating bansa sa susunod na taon dahil sa official declaration ng pagsisimula ng tag-ulan. Sa panahon ito, sinabi ng Pag-asa na nakafocus ang kanilang monitoring sa pagbibigay ng napapanahon at tamang impormasyon sa pangalim na dala ng panahon kaugnay ng pagpasok ng tag-ulan. Kasama na rito sa kanilang tututukan ng anunsyo ang heavy rainfall, flooding at mga landslides. Pero sabi ng Pag-asa, bagaman hindi na sila nagko-compute ng heat index, ang real-time data ay nananatiling available sa automatic weather stations ng Pag-asa at interactive iHeat map na accessible sa website ng Pag-asa. Paalala ng Pag-asa sa mga residente ng mga lugar na nakararanas pa rin ng mataas sa temperatura na manatiling inform o may alam sa sitwasyon sa pamamagitan ng official announcement mula naman sa kanilang o kani-kanilang mga local government units.